Sabi nila, don't mix business with pleasure. Pero paano kung ang mismong boss mo nang gumagawa ng paraan para magulong mundo mo? Sa part 48 ng ating serye, nasaksihan natin ang banggaan ng dalawang magkaibang mundo. Ang marangyang buhay ni Santiago, ang CEO na takot magmahal, at ang payak pero matapang na si Jessa. Mula sa pambabastos ng landlord hanggang sa paglipat ni Jessa sa mansyon ng kanyang amo. Ang tensyon na hindi lang mainit at nakakapaso na. Bakit nga ba? Pilit nilalapit ni Santiago ang sarili sa babaeng dati niyang minamaliit. Concern nga lang ba ito? O simula na ng isang laro na siya rin ang talo? At ang tanong ng bayan, ano nga bang namamagitan sa kanila? O sadyang mapaglaro lang ang tadhana at ang chismis? Tara, balikan natin ang kwento ni Jess at Santiago. Napakurap si Jessa. Ano po? Dalawa pa, ani Santiago na muling bumalik sa binabasang kontrata. Parang nag-uutos lang na bumili ng candy. Nanlaki ang mga mata niya. Wait, akala ko po isang babae lang kailangan nyo. You heard me right. Sumandal si Santiago sa swivel chair. Naka-cross arms. One woman won't be enough. I want a different one every other day. Halos malaglag ang panga niya. Hindi makapaniwala sa kamanyakan ng boss. Napakibit siya ng balikat at napalunok. Pilit hinahabol ang normal na tono ng boses. Per day? Boss, hindi po parang sobra naman yon. Baka magkasakit kayo sa pagkuha ng bayrang babae. Ngumiti si Santiago, malamig at nakakaloko. Hindi mo trabahong magtanong, trabaho mong sumunod sa utos ko. Napatitig siya ulit sa folder at muling nag-browse. Hawak pa rin ni Jess ang folder habang nakaupo sa harap ni Santiago. Hindi niya na mapigilan ang sarili niya. Alam mo boss, nagsimula siya. Pilit pinapakalmang boses. Kung ayaw mong gumastos ng ganito kalaki, mas madali naman sigurong manligaw ka na lang. Mag-girlfriend ka na lang para may construct kang kaano. Ani ang hindi maituloy ang sasabihin. Hindi pa sayang ang pera. Wala namang babaeng tatanggi sa'yo. Gwapo, matalino, mayaman. Hindi kayo mahirapang manligaw. Girlfriend, mas magastos ang makipagrelasyon. Humiling ito. I won't fall in love again. Bakit naman po? Hindi lang silarang babaeng nakatadhana para sa'yo. Kaya hindi kayo nagkatuluyan. Tumawa si Santiago. Love makes you weak. And I don't make the same mistake twice. I'll use woman, Jessa. Nothing more, nothing less. They can use me for my money. I'll use them for what I want. Fair trade. Napanok siya at pilit ngumiti. Boss, kakainin mo lahat ng sinabi mo kapag dumating na si Miss Wright. Umangat ang sulok ng labi ni Santiago. I don't think so. Nanahimik na lang siya. Ramdam niyang sariwa pang sugat nito mula sa pagkabigo kay Lara. Kaibigan niyang babae matagal na niligawan ni Santiago. Ngunit sa huli ay ibang pinili. Hindi birong sakit na dinanas ng boss. Ayaw niya nang ungkatin pa. Ayaw niya nang makipagtalo. Kaya imbis na magsalita, binuksan niya muli ang folder at isa-isang pinili ang tatlong babae. Isang brunette na tila sosyal ang dating. Isang chinita na halos parang artista. At isang morena na may matamis ng ngiti. Kinuha niyang ballpen at nagsulat sa notepad. Eto boss, Tuesday night ito. Thursday ito naman. Tapos Saturday siya na. Nakalista na rin ang contact number sa hotel arrangement. Inislide niya ang papel sa mesa. Kasabay ng pagbalik ng folder at tumalikod na. Sa gitna ng paglalakad niya sa hallway, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nang silipin niya, nakita niya pangalan ng kapatid niyang si Ana. Hello ate. Mahidang tinig sa kabilang linya. Tila puno ng kaba. Napakunot ang noon niya. Oh, Ana! Bakit? May problema ba? Huminga ng malalim ang kapatid. Ate, kailangan ko ng pambayad sa tuition. Ayaw na akong papasukin ng registrar kung hindi ako makakabayad ngayong linggo. Natigilan siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Pero kakapadala ko lang ng pambayad ng tuition mo last week. Saan napunta yun? May ilang segundong katahimikan pagkatapos ay halos bulong na sagot ni Ana.
Nagastos ni Papa. Nanigas siya. Anong ibig mong sabihin nagastos ni Papa? Umiyak ng boses ng kapatid. Ate, kinuha niya raw muna kay Mama. Akala ko ibabalik niya pero alam mo na, lagi siyang nasa sugalan. At kahapon, nakita ko siyang umuwi. Lasing na naman. Tinanong ko, nagalit pa sa akin. Parang may mainit na dugo na umakyat sa ulo niya. Napakagat siya sa labi. Pilit pinipigil ang panginginig ng kamay habang hawak ang cellphone. Ana, huwag ka mag-alala. Akong bahala. May hinahong sagot niya kahit na kumukulo ang loob. Huwag ka nang umiyak. Pakiusap. Mag-aral ka. Hindi ka pwedeng maputol sa pag-aaral dahil lang sa kagaguhan ni Papa. May natitira pa akong ipon. Ipapadala ko sa GCash mo. Maraming salamat, ate. Baka kabawi din ako sa'yo. Si Bunso nga pala, may dalang babae kagabi. Dito pinatulog. Girlfriend daw niya. Ha? 16 pa lang si Sedi. Kakausapin ko yan pag-uwi ko sa linggo. Anong sabi ni Mama Luisa? Wala. Alam mo namang napakabait ni Mama. Pagkababa ng tawag, napasandal si Jessa sa malamig na dingding ng hallway. Naramdaman niyang nanginginig ang buong katawan niya. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding inis. Pagbalik niya sa mesa, agad niyang binuksan ang banking app sa cellphone. Walang pag-aalinlangang pinadala niya ang natitira niyang pera kay Ana. Habang naglo-load ang confirmation screen, ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. At nang tuluyang lumabas ang transaction successful, napaupo siya ng mabigat. Zero balance. Napakapit siya sa sentido. Kung magkasakit siya, kahit paracetamol wala siyang pambili. Kahit pamasahe pa uwi. At baka mangutang pa siya. Wala pa naman siyang kaibigan sa Aquino Group. Dapat na yata niyang kapalan ng mukha't makipag-close. Humugot siya ng malalim na hininga, pinilit na wag maiyak. Ngunit habang nakapikit parang kusang sumingit sa isip niyang folder kanina ng mga babae. Nakangiti sa kamera at ang malalaking numero sa tabi ng kanilang pangalan. Isang gabi lang at mababayaran na kaagad ang tuition, renta at lahat ng gastusin. Mabilis niyang minulat ang mga mata at umiling. Hindi yun ang sagot. Hindi siya babagsak sa ganong klaseng buhay. Pinisil niyang sariling palad at napatingin sa paligid. Kailangan niyang humanap ng ibang paraan, kahit na maliit lang, basta marangal. At doon pumasok ang idea. Naalala niyang baon niyang paboritong kanin. Marunong siya magluto. Bakit hindi niya subukang magbenta ng merienda dito sa opisina? Walang free food dito, unlike sa Mega White, pero may meal allowance sila. Cash ang ibinibigay sa kanila at kung mabebentahan niya ng merienda, ang mga kasamahan ay malaking tulong na. Sa ground floor pa ang kantin. Kakain din ng ilang minuto kapag bumaba, lalo na't punuan ng elevator. Gumaan ang dibdib niya, pero ang tanong, pwede kaya siyang magtinda sa kumpanya? Kinagabihan, pag-uwi, mula sa trabaho ay agad na dumiretso si Jessa sa kusina ng kanyang apartment. Binuksan niya ang kalan, nilabas ang harina, gatas at konting mantika, mga simpleng sangkap at nagsimulang gumawa. Niluto niyang paboritong banana bread sa maliit na oven. Bukas niya nalulutuin ang turon na special dahil may langka pa. Kinabukasan bitbit niyang isang malaking bag. Hindi niya inasahan ang magiging reaksyon ng mga kasamahan pero nang inalok niya, "Wow, Jessa! Ang sarap ng turon mo!" sabi ng isang staff mula sa accounting. "May banana bread ka pa ba? 3 nang bibilin ko. Iuuwi ko sa anak ko yung 2, dagdag ng isa. Hindi nagtagal at ubos agad ang mga dala niya. Halos lahat ng empleyado ay nag-abang na kinabukasan. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang may pag-asa siya. Kahit na maliit, kumikita siya mula sa sariling sikap. Ilang araw nang laging nauubos ang paninda niya bago magtanghalian at tuwing binibilang niyang perang kinita, nararamdaman niyang kakaibang saya at konting ginhawa. "Lara, papakyawin ko na yan. Basta mag-date tayo," sabi ni Jeffrey, ang gwapong engineering Aquino Group, sabay akbay sa kanya na pilit niyang inaalis. Ngunit habang inaabot ang kakanin kay Jeffrey, natigilan ng iba pang kasamahang mga kinikilig. Biglang bumukas ang pinto, tumahimik ang lahat. "Jessa," nanigas siya, hawak pang supot ng bibingkang malagkit. Naroon si Santiago, nakatayit malamig ang titig sa kanya, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. "Care to explain?" Malamig na sabi ng CEO.
kung bakit may negosyo kang pinapatakbo sa loob ng kumpanya ko. Nagkatinginan ng mga empleyado. Biglang nagsitahimik. Halos walang gustong huminga. Come to my office. Now! Mabilis siyang sumunod sa opisina ng CEO. Boss, nagbebenta lang po ako ng merienda. Wala naman po akong nilalabag na batas. Sumingap si Santiago sa kadahan-dahang lumapit. You're using company time and company premises para magpatakbo ng personal business. That is a violation. Singhal nito. Napapikit siya pero kaagad din nagmulat at tumitig pabalik. Personal business? Boss, 30 minutes lang ang break natin at doon ako nag-aalok. Hindi ko inaabuso ang oras ng kumpanya. At higit sa lahat, hindi ko to ginagawa dahil trip ko lang. Ginagawa ko to para mabuhay. Nagangat ng kilay si Santiago. Mabuhay? Boss, wala nang laman ng bank account ko. May tuition ng kapatid ko. Kung hindi ako kikilos, paano siya makakapag-aral? Pati bills sa bahay sagot ko. Ano bang masama kung magsikap ako ng marangal? Jessa, hindi kita pinapasweldo para maglako ng paninda dito. Kaya may break time para magpahinga ka at magawa ng mahusay ang trabaho mo. Lumaki ka sa hirap, kaya siguro alam mong pakiramdam ng isang kagaya ko. Yeah, I know exactly how you feel. Kaya nagsikap ako mabuti para hindi bumalik sa hirap. Kanina hinahawakan ka na ni Engineer Jeffrey, pero dahil gusto mong makabenta, okay lang sa'yo. Boss, kailangan ko po talaga ng extra income. Payagan mo na ako. Please, mas pagbubutihin ko pa sa trabaho. Magpapakabait na po ako. Hindi na kita iinisin. Biglang tumikim si Santiago. You're brave, Jessa. I'll give you that. Napakunot ang noo niya, hindi alam kung insulto ba o papuri ang narinig. Umupo ito sa upuan. Here's my offer. Stop this. Merienda business of yours. And in return, I'll grant your sister a full scholarship. Tuition, books, allowance, lahat sagot ng Aquino Group. Nalaki ang mga mata ni Jessa. Ano? Scholarship? Talaga po ba? Bakit po niyo gagawin yun? Napahinto siya. Because I don't want distractions sa mga empleyado ko. At kung kailangan kong bayaran ng kapalit para matahimik ka at manatiling efficient sa trabaho, so be it. Nakabalik na siya sa table niya at nagsimulang magtrabaho. Bago mag-uwian, biglang may email, umugong ang bulungan. Jessa, baka email yan tungkol sa pagkakahuli sa'yo ni Sir Santiago. Ni Rhoda, ang kaibigan niya. Lumitaw ang email notification. Nang buksan niya, nalaki ang kanyang mga mata. Aquino Group, HR Department. Subject, Scholarship Information for Dependents of Employees. Nakasaad doon ang detalye ng bagong programang inilunsad ng kumpanya, isang full scholarship grant para sa mga anak o kapatid ng empleyado. Tuition, books, monthly allowance, pati na dormitory kung kinakailangan. Napatakip siya ng kamay sa bibig niya. Gaano kabilis niyang na-set up to? Kanina lang sila nag-usap tapos ngayon may official announcement na at hindi lang siyang matutulungan kundi pati mga empleyadong nahihirapang magpaaral. Nangilid ang luha niya. Malaking tulong to para sa pagpapaaral niya sa kapatid. Bago siya tuluyang umuwi, dumiretso muna siya sa opisina ni Santiago. May hawak siyang planner. Boss, maraming salamat po sa scholarship. Hindi ko ginawa yun para sa'yo. I want to give back to society para sa mas magandang imahe ng Aquino Group. Anitong abala sa laptop. Salamat pa din po. Reminder lang po, may booking kayo sa Emerald Hotel ngayong Thursday. Alalahanin yung hindi natuloy yung Tuesday schedule nyo dahil sobrang busy kayo sa board meeting. Sayang lang po kasi bayad yung babae. Nakataas ang ulo ni Santiago mula sa laptop, walang bakas ng pagkakabahala. I had more important things to do. Hindi niya napigilan ng sarili. Pero boss, sayang ang pera. Bayad yung babae. Kaya matuloy hindi, pasok na sa kanila yung bayad. Parang sinusunog niyo lang yung pera. Jessa, malamig ang boses niya. Hindi ako naghahabol ng barya. If I don't want to go, then I don't go. Simple. Natahimik siya pero hindi niya napigilang mapailing. Grabe, kung gaano kahirap kumita ng pera para sa iba. Gano'n naman kadaling itapon ng amo. Maya-may biglang nagsalita si Santiago at parang may idea. Actually, naisip ko lang, maybe I need someone closer.
Someone I don't have to book. Napatitig siya, halos malaglag ang planner sa kanyang kamay. Boss, anong ibig niyo sabihin? Bahagyang ngumiti si Santiago, ngunit malamig pa rin ang tinig. I need a woman who's already around. Convenient, accessible, malapit lang. Para siyang biglang nilamon ng kaba. Hindi naman siguro siyang tinutukoy ng boss. Hindi makapaniwala si Jessa sa narinig. Halos hindi siya makahinga habang nakatitig kay Santiago. Nakalmado lang na nakaupo sa swivel chair. Boss, halos pabulong ang tinig niya. Huwag mong sabihin, ako ang... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Mapanuksong ngiti ni Santiago. Ikaw, Jessa. Ikaw ang pinakamalapit. You're always here. Lagi kang available. Why spend 100,000 kung pwede namang libre? Lalaki ang mga mata niya. Ano? Libre? Halos mabitawan niyang planner sa inis. Boss, hindi ako kasama sa benefit package ng kumpanya. At lalong hindi ako ganong klase ng babae. Willing kang magbayad ng ibang babae tapos ako, libre? Nagtaas ng kamay si Santiago. Relax. Binibiro lang kita. Don't flatter yourself. Tumayot at lumapit sa bintana, nakatalikod habang nagsasalita. Hindi kita type. Napatigil si Jessa na tuliro. Ano po? Hindi kita type. Ulit niya, kalmado pa rin ang tono. Don't worry, even if you beg, I won't touch you. Namulang pisngihin niya, hindi niya alam kung dahil sa iya, insulto o galit. Wow ha, FYI boss, hindi din kita type. Never, kahit naman ligaw ka pa. Hindi ako magkakagusto sa isang kagaya mo. Kaya pala hindi ka nagustuhan ng kaibigan ko. Noon nagtataka pa ako, ngayon hindi na. Nagibang anyo ni Santiago, nagpatuloy siya. Hindi napigilan ng dila. Mas gugustuhin ko pang makasama si Jeffrey, mga kagaya niyang type ko. Pagsisinungaling niya upang pagtakpan ng pagkapahiya. Tahimik ng ilang segundo hanggang sa ngumiti ito ng mapait. Good. Keep it that way, Jessa. Padabog siyang lumabas ng pinto. Uwian na. Hawak-hawak niyang bag at nakahanda ng lumabas ng opisina nang biglang tumunog ang intercom sa mesa niya. Jessa, stay. Malamig na utos ni Santiago mula sa kabilang linya. Napaikot ang mga mata niya. Boss, bakit po? Mahina niyang usal, pero saglit ding tumayot kumatok sa pinto ng opisina nito. Pagpasok niya nakasandal si Santiago sa upuan, hawak ang isang makapal na folder ng mga kontrata. Overtime tayo. May mga papeles na kailangan tapusin ngayon din. Hindi pwedeng ipagpabukas. Napanganga siya. Overtime? Pero boss, halos mag-aalas 7 na. Mahirap po mo. Hindi na siya pinatapos si Santiago. Hindi ito optional, Jessa. At saka, akala ko gusto mo ng extra income. Napalunok siya, halatang nagpipigil ng inis. Wala siyang nagawa kundi ibalik ang bag niya sa mesa at bumalik sa tabi nito. Habang abala si Santiago sa pagbubuklat ng dokumento, pinasok niya sa computer ang mga data at nag-type ng mga kinakailangang report. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng keyboard at papel lang ang maririnig. Pagkaraan ng halos 2 oras, napatingin siya sa orasan. 9:00 na, napabuntong hininga siya at bumulong. Kung hindi lang ako desperado sa trabaho na to, matagal na ako nag-resign. Nagugutom na ako. Saglit nagangat ng mata si Santiago, diretsong tingin sa kanya, ngunit imbis na magalit nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Para bang walang narinig? Sa wakas matapos ang halos 3 oras ng pagpipigil ng hininga at pagtsatsaga sa presensya ng kanyang boss, natapos din ang overtime nila. Agad niya sinilid ang mga gamit sa bag at halos patakbo siyang lumabas ng opisina. Parang may humahabol. Pagdating niya sa lobby, ramdam pa rin niyang bigat sa balikat pero mas nangingibabaw ang saya dahil tapos na rin ang araw na yon. Pagsapit niya sa waiting shed sa tapat ng gusali, halos wala nang dumadaang jeep. Madalang ng biyahe. Biglang pumatak ang ulan. Sa ilang sandali lang, lumakas ang buhos at kinailangan niyang magsiksik sa waiting shed. Basa ng paa niya, bigla siyang napatigil ng may isang mamahaling kotse na huminto sa mismong harapan niya. Kilala niyang kotseng yon, ang itim na sedan na laging nakaparada sa reserve spot ng building.
Unti-unting bumaba ang tinted na bintana, tumambad ang seryosong mukha ni Santiago. Nagulat si Jessa, napalunok. Hindi niya alam kung anong sasabihin pero imbis na barahin siya ng boss, bahagya itong ngumiti. Hindi pa ngumutya, kundi isang simpleng ngiti lang. Tinaas nitong kamay at kinawayan siya. Mag-ingat ka, Jessa. Malumay ni nasabi dito bago muling tinaas ang bintana at pinaharurot ang kotse papalayo. Dahil sa lakas ng buhos ng ulan at sa bilis ng gulong, tumilamsik ang tubig mula sa kalsada, diretso sa kanyang binti at palda. Ah! Napaigtad siya, napalundag pa atras. Grabe ka, boss! Bulalas niya, hawak ang basang palda. Nagsabi ka pa ng mag-ingat pero iniwan mo akong parang basang sisiw! Napatakip siya ng kamay sa noo, naiinis at natatawa na lang sa sama ng loob. Hindi man lang nag-offer ng sakay, kahit na pabalat bunga lang. Kahit na fake concern, wala. Samantalang itong dahilan kung bakit siya ginabi ng uwi. Kung hindi dahil sa overtime na yon, kanina pa sana siya nakauwi at nakahiga. Nilingon niyang papala yung kotse, napatikim siya at nangingit-ngit. Napayuko siya sandali para pigain ang laylayan ng basang palda at nang maramdaman ng lamig ng ulan na dumampi sa kanyang balat, lalo siyang nainis. Kung magkakasakit siya bukas, ang boss ang sisisihin niya. Basang-basa siya sa waiting shed, hawak-hawak ang cellphone habang pilit tinatakpan ng sarili laban sa malamig na hangin at malakas na ulan. Biglang nagring ang phone niya. Si Lara, agad niya itong sinagot, sabay alon ng inis ang kumawala. Lara, Diyos ko, kung alam mo lang, kung hindi dahil sa overtime na pinilit ng boss kong walang puso, hindi ako ginabi ng ganito. At kanina pa sana ako nasa bahay, tuyo at komportable. Pero hindi, kailangan ko magpaka-slave para sa Ice King na yun. Jessa! Narinig niya si Lara pero tuloy pa rin siya sa pag-rant. Halos pasigaw na. At alam mo ba, dumaan siya kanina. Nagmamagandang loob ko at sinabihan ako mag-ingat. Pero alam mo kung anong ginawa niya pagkatapos? Dinuhusan ako ng tubig sa kalsada at iniwan na parang basang pusa. Nakakagigil! Napalunok siyang bigla nang maramdaman ng malamig na hangin sa likuran. Napatingin siya at nagulat na may payong biglang bumungad para proteksyonan siya. Humarang sa buhos ng ulan. Dahan-dahan siyang lumingon at halos mahulog ang panga niya. Si Santiago. Nakatayo si Santiago sa tabi ni Lara. Hawak ng isang malaking itim na payong, seryosong muka at kung tamang kutob niya, lahat ng masama niyang sinabi nadinig nito. Boss? Halos pabulong niyang sabi. Nanginginig ang boses, hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa takot. Saglit na katahimikan, tanging tunog ng ulan ang pumapagitna sa kanila, hanggang sa marinig niyang mababang tinig ni Santiago. Interesting. Mahinang sabi nito, diretsong tingin sa kanya. So, that's what you really think of me? Napakagatlabi siya. Hindi siya makagalaw. Hawak pa rin niyang cellphone. Si Lara sa kabilang linya pero hindi niya na marinig ang boses nito sa lakas ng kabog ng puso niya. Tahimik lang si Santiago habang nakatayo sa tabi niya, matatag na hawak ang payong. Walang imik, walang galit na lumalabas sa labi, pero ang katahimikan nito ang mas nakakilabot. Ramdam niyang bigat ng sitwasyon. Para bang bawat patak ng ulan ay nagiging martilyong tumatama sa dibdib niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo, nakayuko lang habang pilit na iniipit ang telepono sa pagitan ng balikat at tenga. Jessa? Hello, Jessa! Boses ni Lara. Nag-aalalang sumisigaw mula sa kabilang linya. Agad niyang pinindot ang end call at binulsa ang cellphone. Parang nahuli sa krimen. Lalong sumidi ang kanyang kaba. Tahimik si Santiago. Wala itong sinasabi pero nanatili itong nakatayo doon. Pinapayungan siya na para bang hindi siya binaha ng mga masasakit na salita ilang minuto lang ang nakalipas. Bakit hindi ito nagsasalita? Bakit hindi siya sinisigawan? Mas gusto ko na yatang pagalitan ako kaysa ganitong nakakatulig na katahimikan. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at doon niya nakita ang mukha ni Santiago. Hindi galit, hindi rin mapanukso. Wala siyang mabasa at yun ang mas nakakatakot. Boss, mahina niyang simula. Halos hindi lumalabas ang boses. Tungkol po sa nadinig mo po kanina. Hindi to sumagot. Tumalikod lang. Inadjust ang hawak sa payong para mas matakpan siya at naglakad palabas ng waiting shed. Napakapit siya sa strap ng bag niya. Napilitang sumunod sa ilalim ng parehong payong. Tahimik silang naglalakad sa ilalim ng payong.
Tanging patak ng ulan at tunog ng kanilang mga yabag sa basang kalsada ang maririnig. Halos hindi siya makahinga sa bigat ng tensyon. Hindi niya alam kung saan siya dadalahin ng sermon, sa insulto o sa tuluyang pagkatanggal sa trabaho. Pagdating nila sa gilid ng building, huminto to sa harap na nakaparadang itim na sedan. Walang pasabi, ibinaba ni Santiago ang payong, binuksan ng pinto sa passenger seat at malamig na nagsalita. Sumakay ka. Napatulala siya, nakakunot ang noo. Ha? Boss? Hindi na po, uuwi na lang po ako. Maghihintay na lang ako ng jeep. Muling tumamang malamig nitong tingin sa kanya. Jessa, sasakay ka ba o bubuhatin kita? Nanlaki ang mga mata niya, wala itong kasamang paliwanag. Wala ring halong galit o inis, pero sapat ng bigat ng boses nito para tumigil siya sa pagtutol. Parang otomatikong gumalaw ang katawan niya, sumakay sa loob ng sasakyan. Pagupo niya, agad nitong sinarang pinto at umikot sa driver's seat. Tahimik pa rin at walang sinasabi. Ang maririnig lang ay ang malalakas na ulan na humahampas sa bubong ng kotse at ang mababang ugong ng makina. Nakatitig siya sa harap. Naglalarong mga daliri niya sa strap ng bag. Hindi niya matiis ang katahimikan. Anong gagawin niya? Ihatid ba siya ng boss o magbibigay ng sermon sa loob ng kotse? Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang mariing nakapakong mga mata ni Santiago sa kalsada. Tahimik ang biyahe sa unang 10 minuto. Hindi siya mapakali sa upuan habang si Santiago ay diretso lang ang tingin sa kalsada hanggang sa biglang basagin itong katahimikan. Saan ka nakatira? Tanong nito. Kalmado at para bang ordinaryong usapan lang. Halos mabulunan si Jessa sa sariling laway. Ha? Boss, hindi na po kailangan. Ibaba niyo na lang ako sa may lumang palengke. Kaya ko naman pong umuwi. Jessa, ang dami mong satsat. Walang emosyon ang boses pero mabigat ang dating. Address. Napabuntong hininga siya at wala nang nagawa kundi bigay ang direksyon. Pagdating nila sa may kanto, agad niyang sinabi. Dito na lang po, boss. Salamat sa pagsabay. Kaya ko na po ito. Imbis na sumunod, tinabi ni Santiago ang kotse at bumaba. Binuksan ng payong at saka siya tinitigan. Ihahatid kita hanggang sa apartment. Umuulan pa rin. Namilog ang mga mata niya. Boss, hindi na talaga kailangan. Nakakahiya naman po. Pero hindi na siya pinatapos. Binuksan itong passenger side at seryosong tinitigan siya. Kaya napilitan siyang sumunod. Sa bawat hakbang nila, papunta sa building, ramdam niyang mga matang nakatingin sa kanila. Pagdating nila sa tapat ng kanyang apartment, nagulat siya nang makitang mga kapitbahay na nakasilip sa bintana at pintuan. May ilan pang nagbubulungan, nakatingin sa kanya at kay Santiago na para bang nakakita ng eksenang pangdrama. Napatakip siya ng muka. Oh no, anong iisipin nila na may boyfriend siyang mayamang CEO? Nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Si Santiago kalmado lang, parang walang pakialam sa mga nakamasid. Siya naman pulang-pulang muka. Pagdating nila sa pinto, mabilis na inilabas ni Jessa ang susi. Lihim siyang nagdasal na sana, umalis na si Santiago at bumalik na sa magarang kotse nito. Boss, salamat po ulit ha. Ingat po sa pag-uwi. Pinilit niyang humiti. Hawak ang knob ng pinto at halatang gusto niya nang pumasok na mag-isa. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig niyang mabigat na yabag sa likuran at paglingon niya, nakasunod na si Santiago. Walang sinasabi. Boss! Halos mapatili siya sa gulat. Okay na po ako. Thanks po ulit. Ngunit bago pa niya maitulak ang pinto para isara, nakapasok na to. Walang imik, dumiretso lang sa loob. Welcome po sa munting tirahan ko. Mahina niyang sabi. Napayuko siya, napakamot sa batok. Pasensya na, hindi to kasing ganda ng mga hotel na pinupuntahan ninyo o ng mansyon na tinutuluyan nyo. Lalong bumigat ang dibdib niya nang makitang ginagala ni Santiago ang mga mata sa kanyang payak na apartment. Isang maliit na sala na halos kasya lang ang lumang sofa at folding table. May kusinang halos kasing laki lang ng cabinet at mga nakatambak na libro at papel sa gilid. Ang sahig, may ilang basahan para sumalo ng tumutulong tubig mula sa bubong at nakakahiya't hindi pa siya nakakapaglinis ng bahay. Hindi naman kasi siya tumatanggap ng bisita. Napayuko siya at napapakamot sa batok. Pasensya na po, hindi ko inaasahan na maliligaw kayo dito kaya madumi. Tahimik lang si Santiago. Nakaupo ito sa sira-sirang sofa, nakasandal at parang walang nakikitang mali. Lalong nahulog ang balikat niya. Bakit pa ba ito pumasok sa loob? Napakagatlabi siya, hindi alam kung saan lulugat. Para maibsan ng kabathiya,
Mabilis siyang nagsalita. Boss, baka gusto mo ng kape? May 3-in-1 ako dyan. Medyo matamis pero okay na pampatanggal lamig. Hindi ka agad sumagot si Santiago. Nakatingin lang ito sa paligid saka dahan-dahang bumaling sa kanya. Jessa, mahinahon itong tanong. Ganito ba araw-araw ang buhay mo? Nanigas siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Bigla to humisi, may bahid ng pang-aasar. Hindi bagay sa isang dragon ang nakatira sa lunggang ganito kaliit. Namulang mukha niya, halos sumusok ang tenga. Dragon? Excuse me boss, hindi ako dragon. Pero bago pa niya talakan ito, bigla na lang napatawa si Santiago. Anong hindi ayan na nga't umuusok ang ilong mo. At tila instant karma, habang tumatawa to biglang bumigay ang lumang sofa. Umuga ng malakas at bumagsak ang isang paa ng upuan. Nagulat si Santiago, halos mabuwal at bumaliktad. At doon na hindi niya napigil ang sarili. Tumawa siya ng malakas, hawak ang tiyan at patuloy siyang humahalakak habang nakatingin kay Santiago na ngayon ay napapailing at nakatayo na. Hindi nakakatawa. Nito pero bagyang ngumingiti din naman. Saglit na natigil si Jessa sa pagtawad parang nabasag ang pader na palaging nakaharang sa pagitan nila. Boss, gusto mo ba ng kape? Tanong niya. Hawak-hawak ang mug na kanina pa niya balak ialok. Iya. Tumango ito tumingin sa maliit na mesa na may manipis na mantel at umupo sa kahoy na upuan. Natatawa pa din siya habang tinitimpla nito ng 3-in-1 coffee. Parang gusto niyang haluin ng kape gamit ang daliri niya, ngunit nagbagong isip. Mainit ang tubig. Umupo si Santiago, halos kalahati ng mesang nasakop ng laki ng katawan nito. Naramdaman ni Jess ang kakaibang tensyon. Pinilit niyang gawing casual ang sitwasyon. Boss, hindi ka pa ba uuwi? Lumalakas na yung ulan. Baka may nag-aalala sa'yo. Sandali itong natahimik bago sumagot. Walang naghihintay sa akin. Mag-isa lang ako sa malaking bahay. Parang may kumurot sa dibdib ni Jessa. Hindi niya inaasahan yun. Anong ibig mo sabihin, boss? Yung daddy mo. Humigop muna ng kape si Santiago bago tumingin sa kanya. Diretso sa mga mata niya. May sarili na siyang pamilya. Hindi ako kabilang doon. I have them house and lot. Madami siyang anak sa naging asawa niya. Nanahimik siya, hindi niya alam ang isasagot. Kaya para takpan ng tensyon, pilit siyang ngumiti. Kaya pala suplado ka. Wala kang kasama sa bahay. Sino ba namang hindi magiging masungit kung padar lang kausap gabi-gabi? Nagangat ng kilay si Santiago saka muling ngumisi. Alam mo ba, ikaw lang may lakas ng loob na tawagin akong suplado sa harap ko. Walang prenong bibig mo. Ang sarap lagyan ng plaster. Ang kwento ni Lara napakabait mo. Sana wag mong hayaang mabago ka ng masasakit na pangyayari sa buhay mo. Mabait lang ako sa kanya dahil gusto ko siya. Ang tagal kong inalagaan ang feelings ko. Nagsikap ako mabuti para may pagmalaki niya. Kaso, nahuli ako ng dating. Nanatili siyang nakikinig lang. Bakit ba nagsasabi ako sa'yo? Hindi mo ko maintindihan. Boss, kahit hindi pa ako nagkaka-boyfriend, nagmahal na din ako. Kaklase ko nung college. Napakabait din niya, kaya ako nakapagtapos dahil sa kanya. Magkaibigan kami at nangako magiging magkasintahan kapag nakapagtapos na ng pag-aaral. Kaso nang malapit ng graduation, kinausap ko ng mommy niya at sinabing layuan ko siya. Kasi sagabal daw ako sa pagunlad ng anak niya. Kaya ayun, sa halip na sagutin, binastad ko siya. Makulit pa din kaya para layuan ako, sinabi kong ginamit ko lang siya. Nanghila pa ako ng kung sinong lalaking dumaan para sabihing boyfriend ko. Mahabang kwento niya. Siguro, siya din yung dahilan kung bakit hindi ako nag-entertain ng manliligaw. May manliligaw ka? Kung akong lalaki hindi kita magugustuhan. Matakaw ka tapos walang prenong bibig mo. Akala mo ba hindi ko nakikitang inuuwi mong mga tinapay at kape kapag may meeting? Sige lang, laitan mo lang ako boss. Hindi kita papatulan ngayon kasi baka isalvage mo ako sa sarili kong pamamahay. Aniya upang itagong pagkapahiya. Lumibot ang tingin ni Santiago sa paligid. Jessa, madami ng sirang apartment mo. Tingnan mo yung pinto't bintana, sira na. Nag-iisa kang babae. Baka may manood sa'yo dito. Uy, concerned citizen ang boss ko. Mahirap mawalan ng assistant na mapagkakatiwalaan. Kaya kita tinatanggap at hindi dumaan sa proseso dahil kaibigan kanila. Hindi nito nabanggit ang pangalan ng kaibigan. Teka, parang hindi yata dapat kaping iniinom natin.
Dapat yata gin bilog with juice. Humiling lang ang lalaki. Biglang tumunog ang cellphone niya. Napating si Santiago na ganyang nakilalang pangalan sa screen. Isa sa mga babaeng siya mismong nag-book para dito. Ayan na oo, Sabado nga pala ngayon. May date po kayo. Mabilis niyang sabi. Boss, dapat nasa hotel ka na. Sayang yung oras mo dito sa lungga ko. Ngumisi lang si Santiago, hindi man lang natinag sa pagkakaupo. Boss, sasagutin ko na. Ano sasabihin ko? Padating ka na? I'm not going. Pagod ako. Namilog ang mata ni Jessa. Hello? Bayad yun ah. 50,000 for one night. Tapos hindi mo pupuntahan? Para ka nagtapon ng pera. Kung ayaw ko walang makakapilit sa akin. Malamig pero kalmadong sagot ni Santiago. Bahagyang nagangat ng kilay si Santiago saka tumingin sa kanya ng diretso. Mas gusto ko dito. Namilog ang mga mata ni Jessa. Boss, seryoso? Wala ka talagang dahilan para manatili dito. Ani ang walang prenong bibig. Mainit, masikip, walang flat screen TV, walang wine at wala kang... Pero may kape. Putin ni Santiago sabay higop muli ng 3-in-1. Napatulala siya. Ano ba tong taong to? Parang di naubusan ng dahilan. Bago pa siya makaisip ng susunod na pambara, biglang may kumatok sa pinto. Malakas, sunod-sunod at parang gigibain ng kahoy. Nagulat siya at halos madulas ang paa sa pagmamadali. Sandali lang! Aniya bago lumapit sa pinto. Binuksan niya ng kontit sapat lang para sumilip. Nandoon si Mang Tony, ang may-ari ng apartment, ang may sigarilyo at alak. Naramdaman agad ni Jessa na parang may sumipa sa sikmura niya. Ilang buwan na nga pala siyang hindi nakakabayad ng upa. Aba Jessa, madiin sabi ni Mang Toning nakahalo kip-kip. Alam mo bang mahigit 3 buwan ka ng palyado sa renta? Puro pangako wala namang bayad. Pasensya na po Mang Tony, sa susunod na sweldo makakabayad din po ako. Sweldo. Paulit-ulit ka na lang ng pangako. Napatunog ang dila ng matanda't sabay lumapit pa. Alam mo, may mas madali namang paraan para mabayaran mo ko. Nanlaki ang mga mata niya, kumabog ang dibdib. Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag ka nang magbayad. Ngumisi si Mang Tony ng malisyoso. Ang kapalit, ikaw na lang. Ano? Jessa, pumayag ka na lang kaysa palayasin kita. Alam mong madami naghihintay na lumayas ka. Napakaganda ng pwesto ng apartment ko. Para siyang nanlamig. Gusto niyang sumigaw, pero naiipit siya sa boses sa lalamunan. Pinilit niyang isara ang pinto, nanginginig ang kamay niya ngunit malakas na tinulak to ng matanda. Pumayag ka na, matagal na ako natatakam sa ganda mo. Anitong mukhang asong ulol at sinunggaban na siya. Pero biglang lumapit si Santiago mula sa likod niya tinulak si Mang Tony. Inundayan ito ng isang malakas na suntok sa pangang matanda. Tahimik itong tumayo sa tabi niya. Lalaki ang mata ni Mang Tony. Santiago Aquino? Nabitaw nitong sigarilyo. Halos matapakan ng baga sa kaba. Mr. Aquino, anong ginagawa niyo dito sa lugar namin? Lumapit si Santiago sa matanda. Ako ang dapat magtanong. Malamig na sambit ni Santiago. Bakit mo binabastos ang empleyado ko? Wala sir, kinakausap ko lang si Jessa. Naniningil lamang po ko ng renta. Pautal-utal na sagot ni Mang Tony pero pinutol siya ni Santiago. Niloloko mo ba ako? Umusad si Santiago. Dahan-dahang pinalapit ang muka. Narinig kong lahat ng sinabi mo. Huwag na huwag kang magtatangkang ulitin yun o baka gusto mong bukas. Wala ka ng hawak na paupahan. Wala ka ng negosyo at wala ka ng pangalan sa komunidad na ito. O gusto mo bang bawiin ko lahat ng tulong ng Aquino Group sa negosyo mo? Nanginginig ang tuhod ni Mang Tony. Pawis-pawisan kahit na malamig ang gabi. Sir, huwag! Hindi na po maulit. Patawad po. Kahit libre na po yung upa ni Jessa. Umalis ka na. Kumaripas ng takbo si Mang Tony. Malakas sa sinara ni Santiago ang pintuan. Nanatili siyang nakatayo doon at mariinang panga bago dahan-dahan na bumaling sa kanya. Nakatitig lang siya kay Santiago. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kanina lang pinagtatawan nitong lumang sofa niya. Ngayon parang mabangis na halimaw tong handang manakmal para sa kanya. Bakit? Bakit mo yun ginawa, boss? Baka balikan po ako ni Mang Tony. Hindi niyo po siya kilala. Mahina niyang tanong. Bahagyang nagangat ng kilay si Santiago saka uminom ulit ng kape na iniwan sa mesa. Because you're under my company. At walang sino mang may karapatang bastusin ang sino mang nagtatrabaho sa Aquino Group of Companies.
Ang pang-aapi sa inyo, pang-aapi sa akin. Hindi pa rin kumalmang dibdib niya nang mapansin niyang nag-ikot ng tingin si Santiago sa loob ng kanyang maliit na apartment. Maya-maya tumayuto't diretsong kinuha ang lumang bag niya sa gilid, saka binuksan ng aparador na para bang siyang may-ari ng lugar. Hoy, anong ginagawa mo? Pasigaw niyang tanong, halos mabulunan sa gulat, lalo nang mahulog ang pantit bra niya na luma na. Mag-eempake. Malamig pero matatag na sagot ni Santiago. Wala kang kasama dito. Kung kanina lang halos mabiktima ka ng landlord mo. Ano pa bang hintay mo mangyari? Napamulagat siya, halos himatayin sa inis. Excuse me, boss. Hindi mo pwedeng basta-bastang galawin ang mga gamit ko. Wala akong ibang malilipatan. Diretso tong tumingin sa kanya. Seryoso at walang halong biro. Doon ka na lang sa bahay ko. Malaking espasyo, maraming kwarto, mas ligtas. Para siyang aatakihin sa puso sa nadinig. Ano? Boss, alam mo bang pag kumalat yan, yari ako? Alam mo po bang chismis na mabubuo kapag lumipat ako sa bahay mo? Baka po bukas sideline na sa Bung Aquino Group na may relasyon ako sa CEO. Bahagyang kumunot ang noon ni Santiago pero nanatiling kalmado. Who cares? I care! Mabilis na balik niya. Hello? Ako madudurog dito. Hindi ikaw. Babae ako, empleyado lang. Isang bulong lang, tapos ng karir ko. Tapos akala pa ng lahat na may relasyon tayo. Napatingin si Santiago sa kanya. Uunahin mo pa bang sasabihin ng iba kaysa sa kaligtasan mo? Boss, maraming salamat po sa concern pero kaya ko pong sarili ko. Naku po, never niyang nanaising makasamang ng 24 oras si Santiago. 8 hours nga lang napapagod na siya. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong ng hangin, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Napatili si Jessa nang marinig ang kalabog mula sa bubungan at bago pa siya makakilos, bumigay ang kalahating yero at tinangay ng hangin. Ay! Napayakap siya sa dingding habang bumabagsak ang tubig sa loob ng apartment. Mabilis na kumilos si Santiago, walang kaabog-abog na parang sanay sa ganitong kaguluhan. Jessa, dali mo lang mga damit. Huwag mo nang isipin ang iba. Lumikas na tayo. Parang nataranta siya at pilit na niligtas sa mga gamit sa maliit na sala. Mga lumang libro, electric fan at maliit na rice cooker. Hindi pwede, boss. Kailangan ko to. Wala akong pambili ulit. Hinarap siya ni Santiago. Basang-basa na rin ang polo at buhok. Makinig ka, Jessa. Mas mahalagang buhay mo kaysa sa mga yan. Konting damit lang ang dalahin mo. Iwan mo ng iba. Nanginginig ang labi niya. Ayaw tanggapin ang sinasabi ni Santiago. Madaling magsalita pero sa taong madaming pambili. Pero nang biglang bumagsak ang isa pang piraso ng bubong, muntik na siyang tamaan kung hindi siya nahila ni Santiago at napasigaw siya. Diyos ko, bulong niya. Halos umiyak na sa takot. Damit lang, ulit ni Santiago habang ito mismong nagbukas ng aparador at nagsalansan ng mga damit sa bag. The rest is replaceable. Ikaw hindi. Natigilan siya, nakatitig sa boss. Basang-basa sila pareho, hingal at kalmado. Bumuhos ang ulan na tila walang balak tumigil at halos kalahati ng bubong na inupahan ni Jessa ay tuluyang natangay ng hangin. Wala na siyang magawa kundi yakapin ang bag na puno ng damit habang nakatayo sa gitna ng basa at gulong-gulong sala. Jessa, kailangan mo nang lumikas. Bariin na wika ni Santiago habang sinisilip ang mga tumutulong tubig mula sa kisame. Sumama ka na sa akin. Pero natigilan siya, pinagmamasdan ng mga gamit niyang basa ng tubig ulan. Boss, umuwi na kayo. Titigil din ang ulan. Hindi ko pwedeng. Wala kang choice at hindi ko hayaang dito ka matulog. Napakagatlabi siya. Halos gustong umiyak pero sa huli tumango. Sige po, pero boss, ilang araw lang po, promise. Kapag ayos ng bubong, babalik ako kaagad. Good, tara na. Habang palabas sila ng apartment, mahigpit niyang yakap ang bag na may lamang damit. Hawak din Santiago ang dalawang plastic bag. Nilingon niya ang inuupahan. Payak, sira-sira pero yun ang kaisa-isa niyang tahanan. Ngayon, mawawala pa. Pagdating nila sa kotse, hindi siya nakatiis. Boss, bilang kapalit maglilinis ako sa bahay mo. Magluluto rin. At least kahit papano may silbi ako. Mabilis ang sagot ni Santiago at parang walang alinlangan. Walang problema. Wala akong kasama sa bahay. Napapalinis lang ako once a week. Sige boss, akong bahala. Anyang hindi din sigurado kung tatagal siya sa amo.
Napapikit na lang siya at pinipigil ang inis at kaba. Ano ba tong pinasok niya? Titira siya sa bahay ng master cold-hearted CEO? Pagdating nila sa labas ng bahay ni Santiago na pamulagat siya. Hindi yun basta bahay. Isang malamansyon na tila kinopya mula sa architectural magazine. Malawak ang bakuran, may ilaw na nakahanay sa driveway at ang mismong bahay may malalaking bintanang kumikislap sa gitna ng ulan. Wow! Bulong niya. Halos mapanganga. Binuksan ni Santiago ang payong at sinalubong siya palabas ng kotse. Tahimik lang itong naglakad pero siya parang hindi makapaniwala sa nakikita. Pagpasok pa lang nila sa loob, halos manghinang tuhod niya. Malawak na espasyo, marmulang sahig, chandelier na kasing laki ng inupahan niyang apartment at isang hagdang paikot na parang pang fairy tale. Welcome, malamig na sabi ni Santiago, sinubad ang kanyang basang coat. Make yourself at home. Boss, napakalaki pala ng bahay mo. Mansyon na to. Hindi to umimik pero bahagyang sumilay ang ngiti sa gilid ng labi. Nakatitig siya sa chandelier. Saka sa malalaking painting sa dingding, napatingin siya kay Santiago na parang hindi alintanang yaman niya. At doon, mas lalong sumagi sa isip niya. Mag-ibang mundo, mas lalo siyang nahiya. Halika, malamig ngunit diretsong boses ni Santiago. Kinuha nitong bag na yakap niya't na unang naglakad paakyat sa malapalasyong hagdan. Napapasulyap siya sa bawat sulok. Ang malalaking painting na mukhang milyon ng halaga. Ang carpet na parang ayaw niyang apakan dahil baka madumihan ng tsinelas niya. Pagdating nila sa ikalawang palapag, huminto si Santiago sa isang maluwag na pintuan at binuksan yon. Itong magiging kwarto mo. Pagpasok niya ay para siyang tinangay ng hangin. Malaki ang silid, may king-size bed na may puting kutsyon at makapal na comforter. Sariling banyo na kasing laki ng buong salang, inuupahan niya dati at balcony. Grabe, mahina niyang bulong at nakatitig sa paligid. Para akong nasa hotel na sobrang sosyal. Nilapag ni Santiago ang bag niya sa gilid ng kama. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Yaya Dora. Siyang matagal na nag-aalaga ng bahay. Nagpupunta siya twice a week. Napabuntong hininga siya. Pero boss, nagpresenta na ako, maglilinis, magluluto ako, maghuhugas ng plato. Ayoko maging palamunin dito. Hindi napigilan ni Santiago ngiti. Pero hindi mo kakayaning linisin ang buong bahay. Ipaganda mo lang ako ng pagkain, ayos na. Magpahinga na tayo. Anita na tumalikod na. Kinabukasan yung nagising si Jessa sa amin ng almusal na umaalingasaw hanggang sa kwarto. Napapikit siya ng mariin. Iniisip kung nananaginip lang ba siya. Pero nang dumilat siya at makitang marangyang kisame, saka lang bumalik ang alaala ng kagabi. Napahilot siya sa noo. Tinanghali siya ng gising. Nagayos siya kaagad at lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa maluwang na kusina, bumungad sa kanyang isang maedad na babae. May suot itong apron, masiglang nag-aayos ng mesa. Ito marahil si Yaya Dora? Aba! Halos mapasigaw to na makita siya. Ikaw ba si Jessa? Ikaw ang... Bigla tong napatakip sa bibig pero hindi may tagong ngiti. Ikaw ang unang babaeng dinala dito ni Sir Santi. Halos malaglag ang panga niya. Ha? Hindi po. Hindi ganon. Pero tuwang-tuwa yan si Yaya Dora. Nilapitan siya, tinawakan sa braso na para bang matagal na silang magkakilala. Ay naku iha, ang gwapo at ang yaman ng amo ko pero ni minsan wala siyang dinadala dito. Lagi ko nga sinasabi at baka tumandang binata na siya. Tapos ayan ka na, bagay na bagay kayo. Hindi po talaga. Nagpanik siya na mula hanggang tenga. Borders lang ako dito, as in emergency dahil wala po ako matutuluyan. Wala po talagang kung ano. Pero lalo lang kumislap ang mga mata ni Yaya Dora. Emergency daw, pero dito pinatulog. Sa guest room pa mismo, abay sigurado ako. Special ka kay Sir. Madaming apartments, bahay at condo unit si Sir Santi. Pero dito ka sa bahay niya dinala. Oo nga no, bigla siyang napaisip. Napapikit si Jess at kinurot ang sarili. Nagiging ilusyonada siya. Buti na lang wala si Santiago at baka marinig si Yaya Dora. Nagtimpla siya ng kape. Ay iha, huwag ka nang mahiya. Kita ko sa mga mata ni Sir Santiago na may gusto siya sa'yo. Kung hindi bakit dito ka niya pinatuloy ha? Hindi ba't pwede ka naman ang dalahin sa kondo o hotel? Pero dito ka niya dinala. Ibig sabihin, Yaya, hindi po talaga ganoon. Mali pong iniisip niyo.
Emergency po ito kaya ako napatira dito. Pero hindi pa natatapos ang paliwanag niya nang biglang bumaba mula sa hagdan si Santiago. Napalunok siya na makitang itsura nito. Shirtless, may tuwalya lang na nakasampay sa balikat, pawis na pawis at halatang kagagaling sa gym sa loob ng bahay. Nalaki ang mga mata niya, napatingin sa six-packs abs at biceps ni Santiago pababa sa flat nitong tiyan at nakabukol nitong harapan na malaki. Hindi lang malaki, malaking malaki. Agad niyang sinaway ang sarili. "Oh, Sir Santiago!" Tuwang-tuwang bati ni Yaya Dora. "Magandang umaga." "Naku, pawis na pawis ka. Nag-gym ka na naman ano? Aba, ang sipag talaga ng alaga ko." Bahagyang nag-ingat ng kilay si Santiago na mapansin siya. "Bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ka lang ba nakakita ng laki nag-workout?" "Ha? Hindi, wala." "Ang laki, ang laki talaga ng bahay mo, boss." Anay ang halos mabitawan ng kutsara. Muling sumabat si Yaya Dora. "Ay nako sir, bagay na bagay kayo ni Jessa. Tingnan nyo nga, namumula pa siya. Malamang naalala nangyari kagabi." "Yaya!" sigaw ni Jessa. Tinignan siya ni Santiago saglit bago lumapit sa lamesa. "Ano bang agahan natin?" Parang bigla siyang natuyuan ng laway. Bago pa man siya makapagsalita, si Yaya Dora na kaagad ang sumabat. "Sir Santi, scrambled eggs, crisp bacon, and toast pot soup with veggies." "Tara, kain na!" Yaya nito sa kanya. "Sir Santi, kinukulit ko lang itong si Jessa. Sabi niya siguradong special siya kasi dito mo siya pinatuloy, hindi sa condo hotel." Halos malaglag ang tasa ng kape sa kamay niya sa narinig. Napasinghap siya tumingin kay Santiago. Nalalaki ang mata. "Yaya, hindi po totoo yan. Wala po ko sinasabing ganyan." "Yaya, gusto ko ng papaya. Pwede po bang ipitas niyo ko?" "Ay sige. Anitong nagmamadaling umalis. "Jessa, let's be clear. Nandito ka dahil assistant kita. Mas madaling magkasama tayo sa isang bahay. Huwag kang mag-alala, may dagdag kang sahod. Parang overtime, I'll make sure na well compensated ka. Pero huwag kang makakalimot sa relasyon natin. Sa sandaling maramdaman ko na may gusto ka sa akin, goodbye bilang assistant ko." "La, boss, huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakagusto sa'yo, no? Trabaho lang po talaga." Ani ang pinamulahan ng muka. Pagdating nila sa kanto paliko sa building ng Aquino Group, agad nagsalita si Jessa bago pa man lumiko si Santiago. "Pababa na lang ako sa waiting shed. Salamat sa pagsabay, boss." Hindi niya na to hinintay na makapagsalita. Mabilis na kinuha niyang bag at nagmamadaling bumaba. Ayaw niyang may makakita sa kanyang bumaba mula sa sasakyan ng CEO. Pero pagpasok niya sa opisina, ramdam niya kaagad ang kakaibang tinginan ng mga tao. May mga bulungan, may mga kunwaring busy pero pasulyap-sulyap sa kanya. Parang bigla siyang naging artista sa isang teleserye. Bakit parang ibang ihip ng hangin? Kinakabahan niyang tanong sa sarili. Hindi niya nakinayat nilapitan niya si Rhoda na pinakamalapit sa pwesto niya. "Rhoda, anong meron? Bakit ganyan sila makatingin sa akin?" May hina niyang bulong. Sumulyap muna to sa paligid bago lumapit sa kanya. Bahagyang hininaan ng teenage. "Jessa, totoo ba yon? May nakakita daw kasi kagabi. Sumakay ka raw sa kotse ni Sir Santiago." Nanlamig ang batok niya. Pakiramdam niya tumigil ang oras. Parang deja vu. Naalala niya noon. Ang kaibigan niya si Lara pinag-usapan dahil nasangkot kay Calix. Noon siyang taga-kwento, taga-sagap ng chismis. Pero ngayon, siya ang bida sa bulungan. "Be, may video kumakalat na pinayungan ka pa ni Sir bago pumasok sa kotse. Isasend ko sa'yo." Napakagat siya ng labi. Pinipigilang mag-react. Heto na nga bang sinasabi niya. Masaya lang ang chismis kapag buhay ng ibang pinag-uusapan. Pero kapag ikaw pala mismo, kahit pa totoo, nakakapanghina ng loob. Pumasok siya sa opisina ng CEO, hawak ang folder at schedule na kailangang pirmahan. Halos hindi niya maihakbang ang paa. Ramdam ang mga tingin ng ibang empleyado at ang mga bulungan sa paligid. "Boss, tungkol po sa..." Nagsimula siyang magsalita ngunit naputol. Huminga siya ng malalim bago tinuloy. Nababalita po kasi tayo. May kumakalat din pong video na sumakay po ako sa kotse niyo kagabi. Ang daming nakakita at..." Tumigil siya sa pagsasalita.
Hinintay ang reaksyon ni Santiago, ngunit parang baliwalang lahat. Totoo naman. Sagot ni Santiago. Sumakay ka sa kotse ko. Anong problema? Napahinto siya, hindi makapaniwala sa tono ng boss. Iba po yata yung interpretasyon nila. Kaya bago-bago ko, hindi na nga ako dumaan sa proseso ng application tapos ganito pa. Iniisip nila na may relasyon tayo. Relax ka lang. Putol ni Santiago. Tinitignan ng mga files sa kanyang desk. Hindi ko iniisip ang sasabihin ng iba. Hayaan mo sila. Naramdaman niya na halos mawalan siya ng boses. Hindi dahil takot, kundi dahil sa hindi inasahang ganito lang kasimpleng pagtanggap ng CEO sa kumakalat na chismis tungkol sa kanila. Sa huli, binigay niyang mga folder dito. Ito po boss, pakipirmahan na lang. Give me black coffee, no sugar. Agad siyang tumalim at nagpunta sa pantry. Hindi nga niya dapat magpa-apekto sa chismis. Habang nasa pantry siya at abala sa pagtitimpla ng kape, ramdam niyang unti-unti nang kumalmang dibdib niya. Wala namang dapat ikahiya. Wala siyang ginagawang masama. Biglang pumasok si Erin, ang HR manager na balitang may gusto kay Santiago. Bungad ni Erin habang pinapanood siyang naghahalo ng kape. Mukhang swerte yung iba ano, isang sakay lang sa kotse, headline na kaagad sa buong kumpanya. Napatigil si Jessa, humigpit ang hawak sa tasa. Madami talagang ambisyosa. Patuloy ni Erin, kinuhang bote ng creamer at bahagya siyang tinabig. Sa dami na nagtangkang makalapit kay Sir Santiago, walang nakakaabot sa level ng special treatment. Bukod tanging ikaw lang, mukhang gumagamit ka ng illegal na teknik para mapalapit sa CEO. Napakagatlabi siya, pigil na pigil ang sarili. Kailangan niyang kumalma at huwag patulan ng HR manager. Kay bago-bago mo, gusto mo kaagad umangat? Ngunit hindi na rin siya nakatiis. Isa ka po ba sa nagtangkang lumapit dahil gusto ring umangat pero hindi napansin? Mahina pero diretsong boses niya. Matapang ka. Pili mo binabangga mo. Miss Erin, wala po kong ginagawang masama. Nagmamagandang loob lang si Sir Santiago, ihatid ako. Dahil maulan kagabi. Ganun ba? Sarkastikong tugon ni Erin, sabay irap na parang hindi kumbinsido. Well, sana nga. Lumapit ito at dinikit ng labi sa tasa ng kape bago sumulyap muli sa kanya. Kasi alam mo Jessa, hindi biro magtrabaho dito sa Aquino Group. Dapat marunong kang makisama, lalo na sa akin, kung ayaw mo maging miserable ang buhay mo dito. Umarkong kilay niya, nakaramdam ng inis sa dibdib. Pero bago pa man siya makapagsalita ng mas matalim, ngumiti si Erin ng pilit at umalis na. Iniwan siya na nanlalamig ang mga daliri sa hawak na tasa. Break time na nang lumapit si Rhoda sa desk ni Jessa. May dalang sandwich at mukhang hindi mapakali. Jessa, nakita mo na ba? Viral ka na sa GC ng mga chismosa. Napakunot ang noon niya. Ha? Anong sinasabi mo? Hindi nito nagsalita pat nilabas kaagad ang cellphone. Isisend ko sa yung video. Panoorin mo. Kinuha niyang cellphone at pinanood ang video. Doon niya nakitang eksena kagabi. Nasa waiting shed siya. Basa ng ulan. Hawak ang cellphone habang nagsasalita. Tapos dumating si Santiago. May hawak na payong. Pinayungan siya nito at halos hindi na nito napayungan ang sarili. Makikitang basang-basa ang balikat ng lalaki. Kitang-kita din sa kuha kung paano na mas lumapit si Santiago sa kanya para lang hindi siya mabasa. Napasinghap siya. Ito palang pinag-uusapan nila. Kahit siya ang makakita at hindi alam ang tunay na nangyari, iisipin niyang may relasyon sila. Grabe Jessa, bulong ni Rhoda. Nangingislap ang mga mata. Kung ako ikaw, kikiligin na ako niyan. Biruin mo, willing mabasa para sa yung CEO? Pinayungan ka. Grabe, ano pa yun kung walang meaning? Mabilis na binaba ni Jessa ang cellphone. Rhoda, wala yun. Huwag natin bigyan ng kahulugan. Pero habang sinasabi niya yun, ramdam niyang kumakabog ang dibdib niya. Si Santiago, CEO ng Aquino Group, pinayungan siya at sinakripisyong sariling mabasa. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Bakit? Uwian at muling bumuhos ang malakas na ulan. Siksikan sa waiting shed ang mga empleyado at halos lahat stranded at walang masakyan. Nakayakap sa sarili si Jessa. Masyadong malamig ang hangin. Jessa, tawag ni Jeffrey na kanina pa nangungulit.
Since stranded naman tayo, paano kung mag-dinner tayo? Libre ko. Ayan oh, may malapit na restaurant. Sama mo si Rhoda. Napatingin siya dito. Jeffrey, umuwi na tayo, pare-pareho tayong pagod. Nakikipagkaibigan lang naman ako sa'yo. Bigyan mo ako ng chance na makilala mo. Malalaman mong napakaswerte mo kapag ako naging boyfriend mo. Kumindat pa to, dahilan para mapailing na lang siya. Bago pa man siya makasagot, dumating ang pamilyar na itim na kotse. Bumagal yun sa harapan nila, tumigil eksakto sa tapat niya. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na nagtago sa likod ni Jeffrey. Para bang may kasalanan, bumaba ang bintana ng kotse. Tumambad ang malamig na mukha ni Santiago, diretsong tingin ito sa kanya, tila wala ng ibang tao sa paligid. Jessa, malamig ngunit klarong boses nito. Sumakay ka na. Nagkatinginan ng mga empleyado sa waiting shed, pati si Jeffrey ay napatigil. Hindi makapaniwala. Boss, mahina niyang sagot, halos pabulong. Nandito po si Jeffrey, may lakad pa kami. Para siyang binabarena ng mga mata ng mga kasamahan at parang lumiliit siya sa kinatatayuan. Ramdam niyang titig ng lahat ng empleyado sa waiting shed. Tila naghihintay kung sasakay ba siya sa kotse ng CEO o hindi. Nalamig ang batok niya. Alam niyang kapag pumasok siya sa loob ng sasakyan, bukas ng umaga, ay headline na naman siya ng buong Aquino Group. Huminga siya ng malalim, pinilit na maging matatag. Pasensya na po boss, mahinang sabi niya pero sapat para marinig ni Santiago. Kasama ko po si Jeffrey. Bago pa man makapagsalitang lalaki, mabilis na hinila niya ito sa braso. Tara na Jeffrey, gutom na ako. Halos madapa si Jeffrey sa pagkakahila niya, pero kaagad ding sumabay sa paglakad niya. Halatang nagulat, pero tuwang-tuwa. Oh sige, at your service madam. Ramdam niyang bigat ng titig ni Santiago mula sa loob ng kotse. Pinilit niyang huwag lumingon. Mas mabuti nang umiwas siya sa chismis. Pumasok sila ni Jeffrey sa restaurant. Ngunit kahit nasa loob na sila, hindi mawala sa isip niyang imahe ni Santiago. Pagkaupo nila sa mesa, agad na dumating ang mainit na sabaw at inabot sa kanilang menu ng waiter. Hello po, may promo po kami para sa couple. Heto po, basta po mamaya magpa-picture po kayo together. Uy, malaking discount. Sige, sasali kami sa promo. Ani ang natuwa. Ako magbabayad, sabi ni Jeffrey. Umiling siya. Kanya-kanya tayong bayad. Tumawa si Jeffrey, umiling din. Grabe ka naman. First time ko lang magalok ng libre. Ayaw mo pa? Huwag ka nang mahiya. Pero bago pa siya makatutol, biglang nagbukas ang pintuan ng restaurant. Nakatayo si Santiago, basa ng ulan ng balikat ng coat nito. Diretsong tingin sa mesa nila ni Jeffrey, napatigil siya sa paghalo ng sabaw. Nalamig ang mga kamay, nagulat din si Jeffrey. Dahan-dahang naglakad papunta sa kanila si Santiago. Ang bawat takbang ay parang dumadagongdong sa dibdib niya. Umupo ito sa bakanting silya sa harap nila. Hindi man lang nagtanong o humingi ng permiso. At doon, nagtatapos ang ating mainit na tagpo. Nakita natin pumasok si Santiago sa restaurant, hindi bilang isang CEO na naghahanap ng kape, kundi bilang isang lalaking tila hindi mapakali sa nakikita. Ano nga bang tumatakbo sa isip niya? Selos ba o control? Pero bago tayo mag-react ng todo sa mga pasabog ni Jess at Santiago, may bitbit tayong mahalagang aral sa araw na to. Alam nyo, sa kwento ni Jessa, nakita natin ang hirap ng buhay, kung paano siya pilit na natiling matuwid at marangal kahit na nakadikit na sa kanya ang gutom at pangungutya. Ang aral, ang dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bank account o sa ganda ng kanyang tinutuluyan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagangat sa posisyon, kundi ang kakayahang panindigan ng iyong prinsipyo kahit pa nasa harap mo na ang tukso ng madaling pera. Sabi nga nila, character is what you do when no one is watching. Si Jessa kahit hirap, pinili pa rin ang tama. Kaya sa inyong lahat na nakikinig, huwag niyong hayaan ng panandali ang ginhawang magdikta sa inyong pagkatao. Maging matapang, manatiling marangal at tandaan. Ang tadhana hindi natin pwedeng madaliin. Pero ang ating integridad, tayong may kontrol doon. Sino sa tingin yung unang bibigay sa tensyon? Si Jessa ba o si Santiago? Iwan nyo lang inyong mga comment at teorya. Hanggang sa susunod na episode, ako ang inyong host at nagpapaalalang manatiling matatag sa gitna ng unos. Paalam!